Bago po ako magsimula ay gaya po ng aking naipangako doon po sa mga kapatid po natin sa Hong Kong. Sabi ko po sa kanila, isa-shout out ko po sila ngayong umaga. Okay? So binabati ko po ang mga kapatid po natin sa Hong Kong sa pangunguna po ng ating pong Pastor Rod at Pastor Liway at saka Pastora Liway at saka po si Pastora Grace. So salamat po sapagkat in-accommodate niyo po kami dyan sa lugar po ng Hong Kong at nangako rin po kayo na panunuorin niyo po kami ngayon dahil naka-live po kami, so pagpalain po kayo ng Diyos. And then para po sa mga kapatid ko naman sa El Elyon, I miss you a lot. Ayan. Na-miss ko kayo. Mahirap pala yung malayo sa tahanan sapagkat hinahanap mo rin ang iyong mga anak. Ang totoo nito, kahit hindi nyo alam, tumawag po ako rito nung umaga at tiningnan ko kung sino yung mga wala. Yung mga hindi naka-attend. Sabi ko, tingnan mo nga akong gano'n. Oh, welcome, nakabalik na po palang kapatid. So, purihin po ang Diyos. So anyway, tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Normally, sa batas po mga kapatid, ang hinahatulan lang yung taong gumawa ng masama. Yung taong nagkasala. Amen po ba? At dapat lang naman talaga silang hatulan. Dahil meron nga silang maling ginawa. Pero alam niyo po ba mga kapatid, na hindi pala kailangan mong gumawa ng masama o kasalanan para ikaw ay husgahan o hatulan. You don't need to do that. Yung hindi mo lang pala ginawa, yung bagay na ibinigay sa iyo ng Panginoon na pagkakataon, meron ka palang pananagutan. Yung wala kang ginawa sa kabila na binigyan ka ng pagkakataon. Ano po ang ibig kong sabihin? Ito po ang pag-uusapan po natin ngayon na pinamagatan ko po yung mensahe natin, judgment according to privilege. Judgment according to privilege. Okay? Now, saan po yung privilege at saan po yung pong judgment? Ito na po yung una nating puntos. Number 1, kapag wala tayong ginawa sa ginawa ng Diyos sa atin, may pananagutan tayo. Ulitin ko po, kapag wala tayong ginawa sa ginawa ng Diyos sa atin, may pananagutan tayo. Matthew 11:20. Pagkatapos sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan, sapagkat hindi sila nagsisi tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Sino po yung ginawan po ng Panginoon ng kababalaghan? Kawawa ka Corazin. Kawawa ka Bethsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa iyo. Next, malao na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga taga roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom, ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. Now, gusto kong pansinin po ninyo yung pong sinabi rito na sinumbatan sila ni Jesus. Why? Ang sumbat po kasi, mga kapatid, ay nangyayari kung may ginawang pabor sa iyo, pero hindi mo ginawa yung inaasahan niya mula naman sa iyo. Amen po ba? So asan dito yung privilege? Yung ginawan sila ng Diyos ng mga kababalaghan. Amen. Sa kanila ginawa at hindi ito ginawa sa Sidon at saka po sa Tiro. Pero anong inaasahan po ng Diyos mula sa kanila na dapat po nilang ginawa? Ano po yung expect ng Diyos from them? Na sila'y magsisi, amen, at tumalikod sa kanilang mga kasalanan, pero yun po ba ang kanilang ginawa? Hindi. Kaya po sila sinumbatan ng ating Panginoong Jesus.
So ano po ang kaugnayan nito sa atin ngayon? Araw-araw mga kapatid, paniwalaan man natin ito o hindi, may miracles na ginagawa ang Diyos sa buhay po natin. Amen. Therefore, meron po siyang inaasahan din mula sa atin. At kung hindi po natin gagawin yung inaasahan niya na dapat po natin gawin, may pananagutan po tayo. At ano naman po mga kapatid, yung naging judgment nila, sabi rito, mabigat ang parusa na sasapitin nila. Kanino? Doon sa mga taong ginawa ng Diyos ng pabor. Amen. Pero wala po silang ginawa in return sa hinihingi ng Diyos sa kanila. So may ina-expect palang Panginoon. Sabihin man natin ito o hindi. Kapag pala may ginawa ang Panginoon sa bawat isa sa atin, bagamat hindi naman po obligasyon natin na gawin ito, pero meron palang ini-expect din ng Panginoon in response doon sa bagay po na ginawa po niya. Tingnan niyo po ang reaction ni Peter para po makita natin. Lucas 5:5. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansasira ang kanilang mga lambat. Nang makita yun ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y... Ganun po ba ang dapat na maging tugon kung meron pong miracles na nangyari po sa iyo na ginawa ang Panginoon? Kasi ang normal po na pagtugon sa isang himala na ginagawa ng Diyos ay yung magpasalamat ka. Amen. Pero dito, bakit po ganito ang naging tugon ni Pedro? Hindi po pasasalamat. Ang sabi niya, lumayo kayo sa akin sapagkat ako isang... Mga kapatid, ang pagsisisi ay hindi lang dahil gumawa tayo ng masama o kasalanan. Ang pagsisisi ay yung makita natin ang sarili natin na sa kabila ng pagkukulang natin, sa kabila ng pagkakamali natin, ang Diyos ay nananatiling mabuti sa bawat isa sa atin. Amen. Gumagawa pa rin siya ng kabutihan. At sana ma-realize po natin ito. Na hindi ito na-realize ni Corazin at saka po ni Bethsaida. Yung ginawang himala ng Panginoon sa bawat isa sa kanila. So mga kapatid, lagi po natin yung titingnan. Wala po tayo ngayon kung saan man tayo naroon ngayon kung hindi po naging mabuti ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Kung tayo po ay marunong tumanaw ng utang na loob sa magagandang bagay na tinatanggap po natin, kung iyon ay na-appreciate po natin. Ang isa sa dahilan kung bakit hindi po natin ito nare-recognize, sapagkat hindi naman po natin kinikilala na ang Diyos ang nagkakaloob nito. Akala po natin kasi nakukuha natin yung mga bagay nito dahil sa sarili lang po nating kaparaanan at gusto. So mga kapatid, kapag hindi natin ginawa yung bagay na inaasahan ng Diyos, bunga ng ginawa niya po sa atin, mayroon po tayong pananagutan. Pangalawa, kapag binaliwalan natin o tinanggihan ang mga lingkod ng Diyos na mangaral sa atin, may pananagutan tayo. Akala po kasi natin ganun lang kadali. Napakadali na baliwalain po natin yung mga bagay na patungkol sa Diyos. Karanasan ko po ulit ito kahapon. Actually, last Friday. First time po, in-invite po kasi ako sa isang school. Hindi ko na po babanggitin. Once a month po kasi, meron po tayong schedule doon na 1 hour. First Friday of the month. Kahapon po yung nag-start. Pagpasok ko po doon po sa room, sa classroom, puno po ng estudyante. Hindi pa po ako nagsasalita, kalahati po noon lumabas na. Dahil ang sabi po nila, sila raw ay ganito. Wala pa akong sinasabi
Pero nagtayuan na ang mga tao. Siguro may idea sila kung bakit ako naroroon. Ang i-share ang salita at mabuting balita ng Diyos. Madalas nakaranasan ko ito kapag ako ini-invite na mag-service sa patay. Kapag dumating po ako dun sa patay, napakarami pong naglalamay. Pero oras po na tumayo ako at mangangaral, ang natitira na lang ay ang pamilya, lahat sila nagtatayuan. Merong hindi tumatayo yung mga nagsusugal. Pero oras na pihinto mo ang sugal at sabihin yung makinig muna, tumatayo na rin at umaayaw. Mga kapatid, may pananagutan ang bawat isa kapag hindi ho natin pinahalagahan yung salita ng Diyos na dala ng mga lingkod po niya. Basahin natin yung teksto. Marcos 6:9. At pinagbilinan, sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdadala ng anuman, maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala, ngunit magsuot kayo ng panyapa. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanan inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Nasaan po yung privilege? Yung pinuntahan po sila ng mga lingkod ng Diyos para dalin ang mabuting balita, pero ano ginawa nila? Hindi po nila tinanggap. Hindi po nila pinakinggan ang mga lingkod na ito. Kaya ang sabi ng Panginoon, sa oras na mangyari yan sa iyo, ipagpag ninyo ang inyong mga paa bilang babala sa kanila. Alam niyo po ba ang ibig sabihin dito ng Diyos na ipagpag mo ang alikabok sa iyong paa? Hindi po ito literal na naglakad ka, na naglakad ka at sa paglalakad mo, haba ng nalak mo yung disyerto at napakarami mong nakitang alikabok sa paa mo, pinagpag mong ganyan, eto, babala sa inyo. Alang meaning yun sa kanila. Sapagkat doon sa pinagtayuan mo at pinagpagan mo, yung tinatayuan mo, alikabok din. Amen po ba mga kapatid? So ano pong ibig ko sabihin dito? Ito po ay isang gesture na pinuntahan mo sila. At hindi nila yun pwedeng itanggi at sasabihin nila, Lord, wala pong nangaral sa amin. Wala pong lingkod na pumunta po sa amin. Mayroon kang tanda o marka na iniwan sa kanila. Alam niyo po ba kung ano yung tanda na yon? Na hindi nila pwedeng i-deny? Yung pagkakataon. Yung pagkakataon na sana nakarinig sila. Yung pagkakataon sana nakakilala sila. Meron silang naunawaan patungkol sa mabuting balita ng Diyos. Pero hindi nila binigyan ng pagkakataon ang mga lingkod ng Diyos. Tingnan niyo sabi ng Panginoon, 2 Peter chapter 3 verse 9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Bakit? Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahama. Verse 15, alalahanin niyo kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataon. Naging fair po ba ang Diyos sa kanila na inalisan na sila ng Diyos ng pagkakataon? Yes. Kayo na po ang sumagot. Ang sabi rito, gusto ng Diyos na sila'y hindi mapahama. Kaya naroon ang kanyang pagtitimpi. Tama po ba? Hindi po agad nagpapasya ang Diyos. Lagi po tayong binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon. Pero kapag nakita ng Panginoon na binabaliwala natin yung pagkakataon na yon, kahit sa marami niyang beses na ginawa, tandaan niyo mga kapatid, may hangganan din ang Diyos.
Tulad po ng ginawa niya sa bayang Israel. Sa Hosea chapter 13:13, tingnan niyo sabi niya, ang Israel ay binigyan ko ng pagkakataon. Binigyan hindi. Binigyan ng magbagong buhay. Pero ano ginawa? Tinanggihan. Para siyang batang ayaw lumabas sa sinapupunan. Siya'y anak na suwail at mangmang. And because of that, mga kapatid, of rejection, ayaw niyang tanggapin yung pong sinasabi sa kanya ng Panginoon, yung ibinigay na pagkakataon sa kanila ng Diyos na sana ay maligtas. Pero ano nangyari? Hindi ko sila paliligtasin saan? Hindi ko sila ililigtas sa kamatayan. Sila na rin mismo, mga kapatid, ang pumili ng kanilang magiging kalagayan at katayuan. Mas pinili po nila ang impyerno. Mas pinili po nila ang kamatayan more than dun sa bagay na inaalok sa kanila ng Diyos. It's a matter of choice. Mamimili lang po tayo. Yung inaalok ng Diyos o yung inaalok ng mundong ito. Na hindi natin alam, akala natin nalilibang lang tayo sa maraming bagay sapagkat very enticing sila. Pero hindi natin alam yung palang dulo nito, kapahamakan na para sa atin. There's a way seems right to a man, but at the end, destruction. Proverbs 14:12. Yun lang po ang paningin natin. So mga kapatid, kamatayan, pahirapan mo sila, impyerno, parusahan mo sila. Wala na akong nalalabing awa, humantong na sa sukdulan ang Diyos. At alam niyo ba kung bakit napakabuti ng Panginoon sa bawat isa sa atin until now? Alam niyo ba kung bakit hanggang ngayon ay nagtitimpi ang Panginoon? Bagamat marami na rin po tayong nagagawa na pagkakasala at pagkukulang. Alam niyo po ba mga kapatid, na alam mismo personally ng ating Panginoong Hesus na si Judas ay ninanakawan siya? Kinukuha po yung kanilang offering? Alam ng Panginoon yon. Pero ba't hindi po siya agad kinumpronta ng Panginoon? Bakit hindi po siya agad tinanggal ng Panginoon? Hindi ka karapat-dapat dito. Alam niyo dahilan ng Diyos? Hindi dahil kinukundon niya yung maling ginagawa po ni Judas, kundi binigyan niya ng pagkakataon si Judas na ma-realize niya yung kanyang ginagawa so that yung pong pagkakamali na yon ay mahingi niya ng tawad sa Panginoon, Lord, I'm sorry. At ganon din po ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kahit alam niya, personally, na meron tayong mga nagagawa sa Kanya. Meron tayong mga pagkukulang din. Meron tayong mga hidden life. Hindi Kanya ine-expose ng Panginoon agad. Why? Hindi dahil tinotolerate ka niya, hindi dahil gusto niya na magpatuloy ka sa ganung klase ng pagkakasala, kundi hanggang ngayon nagiging mabuti ang Diyos sa iyo sapagkat binibigyan ka niya ng pagkakataon na ma-realize mo, meron kang dapat na pagsisihan. Amen. Kaya sabi niya, kaya nagiging mabuti ako sa iyo. Pero huwag niyong hayaan na dumating ang Diyos doon sa sukdulan at hangganan at sasabihin niya, wala na akong natitirang awa sa iyo. Huwag niyong alisin sa Panginoon yung kanyang karakter. Being a compassionate God. Napakaawain ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Lahat tayo somehow, amen, guilty, amen. Hanggang ngayon. Pero ang Diyos, hanggang ngayon, nandun pa rin ang kanyang kamay. Hindi pa rin niya tayo agad hinahatulan at hinuhusgahan. Sapagkat inihintay niya, alam ko, isang araw, ang anak kong ito, marirealize din niya kung ano ang tunay niyang kalagayan. Tulad ng ginawa po ni Peter. Lord, lumayo kayo sa akin. Hindi ako karapat-dapat na gawa ninyo ng ganyang klase ng pabor. Ako po isang makasalanan. Neither we. Lord, I'm sorry. I don't deserve this. Hindi ako karapat-dapat din, Lord, with all the favor and privilege na nai-enjoy ko sa buhay na ito. Pero sa kabila nun, Panginoon, ano po yung bagay na ibinabalik ko sa iyo? Magkaroon po tayo sana ng ating pong pagkaunawa. Alam niyo po ba ang mga dahilan kung bakit ayaw nila? Matthew 13:15. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito.
Mahirap makarinig ang kanilang mga tenga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Ipinikit nila. Sinadya o hindi? Tell me, sinadya o hindi? Ipinikit nila. Alam niyo ho ba ang dahilan kung bakit nila ipinikit? Mayroon silang hindi gustong makita. Sapagkat oras na makita mo yon, mayroon kang pagbabago na gagawin sa sarili mo. Na parang ganito lang. Kapag humarap ka sa salamin at may nakita kang mali na nakalagay sa tsura mo, sa mukha mo, automatic, kapatid, aalisin mo ito. Amen. Hindi pa pwedeng may nakita kang mali, may nakita kang uling, may nakita kang putik. At ipinakita sa iyo, pero wala kang ginawa para alisin ito. Hindi normal ka kapag kaganon ang attitude mo. Ngayon, kung gusto mo na manatili yung dumi, yung putik na naroon, ipikit mo na mata mo para wala ka na lang makita. Hayaan mo na iba ang makapansin nito. Amen ba mga kapatid? Pero ba't hahayaan ninyo na iba pa ang makapansin kung ito ay kaya mong pansinin sa sarili mo? Huwag mong hayaang iba ang mag-alis nito sa isang bagay na kaya mong alisin sa sarili mo. Are you with me? Kung di gayon, di sinsari nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tenga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sila sa akin, at pagagalingin ko sila, sabi ng Panginoon. Kapag hindi ho natin tinanggap ang mga lingkod ng Diyos na nangangaral, na nagpapayo, na nagdadirect ng buhay mo, na minsan nasasaktan tayo kapag sinasabihan po tayo. Ba't naman ganung magsalita naman si pastora? Si pastor, very offensive. Alam niyo ba kung anong masakit? Yung truth. Na kahit anong manner na pagsasalita ang gamitin mo, it hurts. Amen. Kasi merong nasa loob. At very offensive sa iba ang dating noon. Na parang nangihimasok ka, parang nakikialam ka sa buhay nila, pero ang hindi nila alam, paraan mo yon, utos ng Diyos para i-direct mo yung tao sa mali niyang ginagawa. Pero minsan nga, ayaw po nilang tanggapin. Pangatlo, kapag nalaman natin kung ano kalooban ng Diyos, pero hindi natin sinunod, may pananagutan ka. Kapag nalaman mo ang kalooban ng Diyos. John 12:47. At ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagtiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin lalo sa maraming bagay. Anong privilege dito? Yung may nalaman ka. Yung may knowledge ka na. Yung napagtiwalaan ka. Yung binigyan ka ng maraming bagay. Ang sabi ron, hahanapan ka sa maraming bagay. Yung pinagtiwalaan ka sa maraming bagay, hahanapan ka rin. O pananagutin ka sa maraming bagay. Hindi po ganun kasimple ang buhay. Ano man daw pong bagay na pinayagan ng Diyos na mangyari sa iyo at sa akin, saan mang ito na aspeto ng atin pong buhay, meron tayong ipagsusulit. Meron tayong pananagutan. Hindi kanya binigyan ng higit sa sarili mo para sabihin mo, iyon ay sa iyo. Kaya niya po tayo pinagtiwalaan dahil umaasa po siya na karapat dapat tayong pagtiwalaan. Pero kung hindi tayo nagiging karapat dapat, again, meron po tayong pananagutan. According to privilege, sabi ron, binigyan tayo ng marami. Pinagtiwalaan tayo ng marami.
Ipinaalam niya sa atin ang kalooban niya para po masunod po natin. Pero sa kabila po nito, sinusunod ba natin? May pananagutan tayo. Amen po ba? Gusto niyo po bang magbigay po ako specifically kung ano? This is so many actually. Talking about the will of God for us, napakarami po nito. Pero magbibigay lang po ako ng ilan. Para kahit papano may idea tayo, ano ba yung sinasabing alam natin na kalooban ng Diyos and yet many of us hindi po natin ito ginagawa. Tingnan niyo po, kalooban po ba ng Diyos ang pagdalo natin sa mga gawain niya? Tulad nito? Kalooban po ba ng Diyos? Tingnan natin, Hebrew 10:25. Huwag niyong kaligtaan ng pagdalo sa ating pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita nating malapit na ang alin. Kayo na rin po ang sumagot. Lahat po ba ng Kristiyano ay faithful sa kanilang pagdalo, sa pananambahan? Lahat po ba ay faithful? Yung totoo. Ano po ba layunin ng Diyos? Bakit sinabi niya na huwag nating kaligtaan ang pagdalo? Dahil inaasahan po niya mula sa atin, isa ka sa magbibigay ng kalakasan ng loob. Kasi ang sabi ron, upang bigyan. Sabi po ron din kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Ibig sabihin, ina-expect ng Diyos mula sa iyo na ikaw ay gamitin ng Panginoon para sa kapatid mo na kung naririto at pinanghihinaan ng loob, ikaw man lang kahit papano ay magsilbing encouragement sa kanya. Kasi meron po sa atin dito, kagalakan na niya na makita ka. Ako sa akin, kagalakan ko na makita ko kayo. Meron po sa atin dito, kagalakan na na makausap kayo. Sa kanila, sapat na yung makatabi kayo. Encouragement na yun sa kanila. Sapagkat lahat naman tayo ay may mga di ba? Iba-iba naman po tayo sa atin pong gusto. Sa akin, okay na yun. Yung nakatabi kita, nakita kita na nandiyan ka, encouragement na sa akin yun. So marami pong paraan para po tayo ay magsilbing encouragement sa ating pong mga kapatid. Amen. At ito isa sa kalooban ng Panginoon na inaasahan po niya mula po sa atin. Yun yung purpose niya. Pero paano mo ako ma-encourage? Kung ikaw mismo na tinitingnan ko, na pwedeng magpalakas ng loob ko para magpatuloy ako sa ginagawa ko. Pero time to time, hindi kita nakikita. Basahin niyo ang Thessalonians 2:19. Kayo ang aking kagalakan. Kayo ang putong ng tagumpay na maipagmamalaki ko sa harapan ng ating Panginoon. Yun po yun. Nagsisilbi tayong encouragement sa isa't isa. Pero kahit ito ang kalooban ng Panginoon, marami pa rin po sa atin, isineset aside ang bagay na ito sa sarili po nilang pleasure. Dahil meron po silang importante na dapat gawin, provided lang mga kapatid, na valid yung pong reason mo at alam yon ng Panginoon. Na kahit gustong-gusto mo na umaten, hindi mo magawa sapagkat meron kang dahilan. Like what? May sakit ka. Malayo ka. Nasa ibang bansa ka. You cannot do that. Pero alam ng Panginoon, nasabi ron, absent with the body, but present in the spirit. Malayo man ako, pero ang spirito ko kasama ninyo. Hindi pa rin makalimot. Amen, mga kapatid? Yun po yun. Ngayon, may pananagutan tayo. Akala lang po natin, ganun lang kadali yun. May pananagutan tayo. Now, kalooban din ba ng Diyos na purihin siya? Sa tingin nyo, kalooban ba? Awit 68:26. Ang Diyos ay papurihan kung magtipong sama-sama. Sa pagtitipon ba natin, napapapurihan siya? Lahat ba ng nasa church, nagpupuri sa Kanya? Hindi nga natin minsan maitaas ang kamay natin Hindi nga natin minsan maibukang labi natin para awitan siya Amen ba? Okay lang po kung nahihiya ka. Wala naman pong pilitan, mga kapatid, kasi yun ang pakiramdam mo Nahihiya ka sa pwedeng sabihin ng iba. Nahihiya ka sa sarili mo kasi you are not used to that.
Hindi mo normal na ginagawa. And here you, all of a sudden, here you are, tataas mo kamay mo, baka hindi ka nga ganun. Amen? Pero kung alam mo ang kalooban ng Diyos, na dapat siyang papurihan, at hindi mo ito ginagawa, meron kang pananagutan. Amen? Matthew 10:32. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng tao, kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang sino mang ikahiya ako sa harapan ng mga tao, ipapahiya ko rin sa harap ng aking ama na nasa langit. Kita nyo? Wala po kasi dapat ikahiya eh. Kung yung ginagawa mo ay para sa Panginoon na naging mabuti sa'yo, ano dapat mo ikahiya? And I don't mind kung ano pwede sabihin sa akin ng tao. Hindi kayo ang gumawa ng mabuti sa akin. Ang gumawa ng mabuti sa akin ay ang aking Diyos. Amen. At dahil sa kabutihan iyon, karapat-dapat lang na siya papurihan, parangalan at sambahin. Amen po ba? Ano dapat ko ikahiya? Napakaliit lang, Lord, ang hinihingi mo sa akin. Itaas ang kamay, hindi ko kaya. Ang hindi natin alam, hindi kasi natin alam kung anong meaning ng pagtataas ng kamay. Di ba? Ang pagtataas ng kamay ay isang surrender. Pagsuko sa kapangyarihan ng Diyos. Lord, di ba? I have nothing before you. Wala akong pwede ipagmalaki sa iyo. Suko ako sa kapangyarihan mo. Lahat yun ibinibigay mo. Lahat ng papuri sa iyo, lahat ng parangal sa iyo. Wala akong kinukuha para sa akin, sa iyo. At yun yung itinataas mo sa Kanya. Ibinabalik mo. Lahat ng papuri sa iyo, lahat ng parangal sa iyo. Pero hindi natin magawa. Alam niyo dahilan? Alam niyo dahilan? Dahil hindi po natin talaga na-appreciate yung ginagawa po niya sa atin. Meron tayong pananagutan. Amen. Are you with me? Awit 103 verse 1. Si Yahweh ay papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan at huwag mong lilimutin alin. He is talking to himself. Bless the Lord, my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Huwag mong kakalimutan yung naging mabuting bagay. Pag tinuloy niyo po yan sa verse 4, verse 5, verse 6, makikita niyo kung ano po yung mga benefits na ginawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. And for that reason alone, karapat dapat po siya nasambahin at papurihan. Amen, mga kapatid. Yan yun, kaya huwag kayong mahihiya. Huwag niyong iisipin yung katabi ninyo, kung hindi niya kayang gawin, at least man lang kayo. At lalo na't ito'y para sa Panginoon. Lord, ayoko rin na dumating ang araw na pagdating sa harapan mo, ikakahiya mo rin ako sapagkat yan ang ginawa ko sa iyo nung narito ako. At ayoko na mangyari yan sa buhay ko. Amen? And then third, kalooban din ba ng Diyos na tayo ay magkaloob? Ano yung una kong sinabi? Kalooban ba ng Diyos na tayo ay huwag lumiban sa pagdalo sa pagtitipon? Yes. Kalooban din ba ng Diyos na magpuri? Yes. Kasi yung binanggit ko na ito na kalooban niya, ito ay sangkap ng ating pagsamba. Yung pagdalo, yung pagpuri. At sa pagpupuri natin, may kasama. Huwag kang lalapit sa akin na wala kang handog. Kalooban ba ng Diyos? 1 Chronicle 25, 5-6. Sino sa inyo ang handang magkaloob sa gawang ito ni Yahweh? Sino? Sino? Nagtatanong siya. 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat sabay-sabay, basa. Ibig ba ng Diyos? Ibig ba ng Diyos na ang tao ay nakakaloob? O, ibig ng Diyos.
Hindi ko dahil iti ginusto lang ng sino mang tao. Hindi dahil po parang parang minamanipula kayo. At sabihin, hindi, bigay ninyo. No. Huwag kayong gagawa ng isang bagay na hindi po naaayon sa salita ng Diyos. Ako na mismo nagsasabi sa inyo, if it is not in line with the Word of God, don't do it. Sapagkat anumang bagay na hindi nakapasok sa salita ng Panginoon, pwede tayong magkasala sa Diyos kahit na sinasabi mo, mabuti yung bagay na ginagawa mo. It should be in line. At ang sabi niya rito, ibig ng Diyos. Sino may ibig? Ako ba? Ibig ng Diyos na ang ating pagkakaloob ay kusa. 1 Chronicles 16:29. Ang lahat First Chronicles 16:29? Wala? Wala dyan? Ang lahat ay kumilalang dakila ang kanyang ngalan. Lumapit ang bawat isa na may haing iaalay. Sambahin ang Panginoon sa diwa ng kabanalan. Ano sabi roon? Lumapit ang bawat isa na may haing iaalay. O awit 96:8. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo, maghandog ng mga alay. Nakita niyo po? Deuteronomy 16:16. Magdadala sila ng handog tuwing haharap. Verse 17. Ayon saan? Sa kanilang makakaya, ayon sa dami ng pagpapalang tinanggap nila. Hindi po ito nakabase lang sa sarili mong pagpapasya kung ano ang gusto mong ibigay. Kundi ang pagbibigay pala at paghahandog sa Diyos ay nakabase dun sa dami ng ibinigay niya sa iyo. Maintindihan niyo po ba? Sa dami ng pagpapala na tinanggap mo, kung ikaw ang higit na pinagpala, meron kang higit na dapat na isukli. Amen, kapatid? Mula kay Yahweh na inyong Diyos. Kawikaan 3:9, si Yahweh ay handugan nyo bahagi ng alin. Hindi sinabing buong kayamanan, kundi sinabi bahagi ng ang pinakamainam na ani mo, hindi yung inani mo. Ano sabi? Pinakamainam. Bakit? Sapagkat yung hinahandugan mo, pinakamainam sa lahat sa iyo. Amen. Eh bakit naman niya gusto niya nahandugan natin? O tingnan niyo, basahin niyo yung pangalawa. Yun naman pala eh. Kaya pala gusto ng Diyos na handugan natin siya sapagkat yun pala ang paraan ng Diyos para nang maipakita niya sa atin kung sino siya. Ngayon, ito tanong ko. Kalooban ng Diyos ang lahat ng binanggit ko. Alin doon ang nasusunod natin? Ulitin ko po, lahat tayo binigyan ng Diyos ng privilege. At ang bawat privilege, meron po itong kalakip na responsibilidad. Accountable po tayo sa lahat po ng ito. Amen? And here is my conclusion. Alam nating lahat kung bakit naparito ang ating Panginoong Hesus. Ngayon, kung hindi raw po natin pahahalagahan at babaliwalain daw po natin yung mga privilege na ibinigay niya sa atin, sa huli, sisiguruhin ko po, meron tayong pagsisisihan. Bakit? Dahil tayo lang ang binigyan niya ng privilege. Privilege na ano? Privilege na magsisi, privilege na kilalanin siya, privilege na maglingkod sa Kanya, privilege na maging tapat sa Kanya. Pero again, kung ito'y babaliwalain natin, palalagpasin natin, sure po ako sa huli, may pagsusulit tayo sa Diyos sa privilege na ibinigay niya sa bawat isa po sa atin. Encouragement ko po sa inyo, kung isa po tayo sa binigyan niya ng privilege, saan man ang area ng buhay po natin, una na dapat niyong gawin, magpasalamat po tayo sa Diyos na nagtiwala sa atin.
Isa tayo sa pinagkalooban niya ng maraming bagay, buhay, pagpapala, kaligtasan, kagalingan. Ibang tagumpay. Pangalawa, maging masunurin po tayo sa lahat ng sinasabi niya sa atin dahil yun naman ang inaasahan niya mula sa atin. Pangatlo, maging tapat po tayo sa Kanya sa lahat ng bagay. Why? Kasi naging tapat siya sa bawat isa sa atin. At sa dami ng pwede niyang bigyan ng privilege, ikaw yung pinili niya. Meaning, special ka sa Kanya. Gusto niyo po ba ng patunay na kayo lang mayroon siyang binigyan at mayroong hindi? Matthew 13. At sumagot siya, sinabi sa kanila, sa inyo'y ipinagkaloob ang mga kaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit, dadapwat, hindi pinagkaloob sa kanila. So merong pinagkalooban, amen? At merong hindi. At kung isa ka sa tumanggap ng bagay na ito, mayroon siyang ine-expect sa'yo. At yung ine-expect niya ay hindi mo kayang gawin, mayroon kang pananagutan. Palaklakan natin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Pigit po natin ang ating mga mata, yuko po natin ang ating mga ulo bilang paggalang sa ating Diyos. Lord, salamat po sa privilege na mayroon po kami. Salamat dahil sa dami ng tao sa mundong ito, isa kami sa pinagtiwalaan mo. Isa po kami sa binigyan mo ng pagkakataon na makakilala sa iyo at makapaglingkod po sa inyo. Bagamat hindi po namin lahat nagagawa yung nais mo at hindi rin namin madalas na nasusunod yung kalooban mo, kahit alam na namin ito, patawarin mo po kami. Tulungan mo po kami na masumpungan namin sa sarili namin kung ano po yung inaasahan mo mula po sa amin na dapat naman po namin isukli sa kabutihan po ninyo sa amin. Lord, kahabagan mo po ang bawat isa sa aming kahinaan at sa mga pagkukulang. At sa biyaya mo nawa sa araw na ito, makasunod po kami sa lahat ng inuutos po ninyo. Salamat po uli sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Taas po natin ang ating mga kamay. Nawa palagi kayong gabayan at subaybayan ng banal na Espiritu. Nawa patuloy tayong lingaping araw-araw ng ating Panginoong Diyos Ama. Nawa magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon na tagapagligtas na si Jesucristo. Subakan niya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Umayo tayo na taglay ang pag-iingat at pagpapala ng ating pong kataas-taasan Diyos. God bless you. I love you with the love of the Lord.